Nabigla ako nang madiskubre na tuwing gabi nagsusuot siya ng damit. At ipinapatak niya ang kandila sa tattoo sa likod niya. At araw-araw siyang nakakatanggap ng misteryosong pakete. Hindi lang mga laruan panglibog ang nasa loob, kundi pati buhay na ahas at mga perang espiritu. Kaya akala ng mga kapitbahay, siya ay nagkakarga. Kaya tuwing makikita siya, puno ng inis ang mukha nila. Kapag dumaan lang siya, nagsasap siya ng malagkit na bigas sa kanya para alisin ang malas. Bagong volunteer siya, naging mausisa ang binata sa eksenang ito. Kaya't nagtanong siya kay Lola Zhao kung sino ang babae na yon. Sinabi ni Lola Zhao na isa siyang babaeng nag-aalok ng alak. Kapag narinig mo ang sinabi niya, tiyak na matatakot ka ng labis. nang ipanganak siya, pinatay niya ang kanyang ina. At pinahirapan pa ang kanyang ama hanggang sa maging may kapansanan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng binata. Gusto niyang alamin ang totoo. Palihim niyang sinundan ang babae. Nang makarating siya sa bahay ng babae, nakita niyang may kakaibang lilim ng lila sa loob. At paminsan-minsan ay may naririnig na kakaibang tunog. Sa sandaling iyon, Bigla siyang naghagis ng isang supot ang babae. Agad na lumapit ang binata at binuksan ito para tingnan. Tingnan ang mga laman nito. Dahil dito, natakot siya at bumagsak sa lupa. Tunay ngang tama si Zhao Tielai. Hindi lang mga bangkay ng babae ang nasa kanyang kwarto, kundi pati ang puso ng may-ari ng babae. Ngunit nang siya ay handa ng tumayo at umalis, biglang may narinig siyang boses ng lalaki sa loob ng kwarto, tulong. hindi nag-atubiling pumasok ang binata. Ang tanawin sa harap niya ay nagpaiwang sa kanya. Ang babae ay nakahubad at nakahandusay sa kama ng kanyang ama. Habang mahigpit na nakatali ang mga kamay ng kanyang ama. Ay! Dumaan lang po ako rito. Narinig kong may sumisigaw ng tulong. Sa pagtatanong ng binata, hindi siya pinansin ng babae. Tinanong lang niya ng bahagya, bakit ka nandito? Sabi ng binata na siya ay bago lang dito. Isang kawani, na pumunta para magsagawa ng regular na pagsusuri sa mga may kapansanan. Kailangan kumuha ng litrato at i-report sa mga nakatataas. Ah, ganun pala. Sige, pakiusap lang. Habang kinukunan ng litrato ng binata ang lugar, napansin niyang may kakaibang lilim na purpura sa silid. Kaya't nagtanong siya sa babae nang may pag-usisa. Ano ang nandito? Dito ay may kakayahang magpasaya sa tao. Gusto mo bang pumasok? Gusto. Pagkatapos ay binuksan ng binata ang pinto. At siya'y naguluhan. Dahil sa loob ng silid ay may nakabitin na itim na ahas. Biglang natakot ang binata at umatras. Tumingin sa takot na itsura ng binata. Dahan-dahang pumasok ang babae sa silid. Kinuha ang itim na ahas at inilagay ito sa ibang silid. Sinabi na kung gusto niyang magpicture, pwede siyang pumasok at kumuha ng litrato. Mas mabuti na lang siguro hindi na. Walang masyadong nakakaaliw dito. Ngunit nagpakita ang babae ng isang mapanukso ng ngiti. Hinila niya ang damit ng binata. Hinila siya papasok sa loob. Ngunit, ang nakita niya ay mga siksik na spesimen ng mga hayop. Nang makita ang mga bangkay ng hayop, siya ay natuwa at kinilabutan. Pagkatapos ay napansin niya na may isang pinto pa sa kwarto. Ngunit sinabi ng babae na hindi iyon pinto, kundi isang larawan. Larawan. Ngunit ang bulaklak na ito ay mukhang kakaiba. Hindi parang gawa sa karaniwang material. Tingnan mo nga. Ang binata ay lumapit ng may pagdududa upang tingnan ito ng mabuti. Ngunit nagulat siya nang madiskubre na ang larawan sa pintuan ay gawa sa ghost money. Ito ay ghost money. Nais niyang hawakan ito ng kamay niya. Ngunit pinigil siya ng babae ng mariin. Kung hindi niya makikita ng malinaw, dapat siyang umalis. Sa kawalan ng magagawa, umuwi na lang ang binata. Ngunit paglabas niya sa pintuan, nakasalubong niya si Lola Zhao na may dalang apo. Nakita ni Lola Zhao na lumabas ang binata mula sa bahay ng babae. Punong-puno ng gulat. Agad siyang tinanong. Kung sinabi ba ng babae sa kanya ang salitang iyon? Kapag narinig ang salitang iyon, ay tiyak na mamamatay sa takot. Nakikita kong ang mga malapit sa kanya ay katulad mo. Una, masaya sila. Ngunit sa huli, tumatakbo sa takot o namamatay sa takot. Hindi ko alam kung bakit hindi niya sinabi sa iyo ang salitang iyon. Nakita ng ginang na siya ay ligtas at walang anuman. Naghahanda na sanang umuwi ang lola kasama ang apo para magluto. Ngunit nang lumingon siya, bigla niyang napansin na nawawala ang apo. Nawawala ng walang dahilan. Agad na tumulong ang binata sa paghahanap. Sa mga sandaling iyon, May narinig na kakaibang tunog mula sa bahay ng babae. para sa bata, Kinailangan niyang magpakatatag at buksan ang pinto. Hindi niya inaasahang may hawak na kandila ang babae at dinidilaan ito sa kanyang likod. At ang totoo sa kanyang likod, eksaktong pareho sa disenyo sa pintuan. Napansin din ng babae ang batang lalaki sa labas ng pinto. sapat na ang panonood mo. Pasensya na, hindi ko sinasadya.
Nawawala ang apo ko nitong mga nakaraang araw. Nakita kong bukas ang pintuan nyo. Kaya pumasok ako para maghanap. Agad na sinabi ng babae, nasa loob ng kwarto ang batang lalaki. At iyon ang lugar na makapagpapasaya sa tao. Kung nais mong mahanap ang batang lalaki, kailangan mong pumasok kasama siya. At sabihin mo ang salitang kayang makatakot sa kanya kay Xiaohu. Kung gusto mong hanapin siya, sumama ka sa akin. Tayo na. Dito. Ano ang mga ito? Naghihintay sa'yo si Lola Yiping. Mabilis, umalis ka na. Kuya Pufferfish, talagang dumating ka. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman na darating ako? Sabi ng ate ng mga mangingisda sa amin. Sabi niya siguradong darating ka. Kamusta? Masaya ba dyan? Sabi ko na ba sa'yo? Darating si Kuya Hele para sunduin ka. Hindi ka pa rin naniniwala. Si Ate King Meow. Ang galing mo talaga. Sa loob, ganito pala. Di ba't nag-ayos na tayo? Huwag mong sasabihin sa kahit sino. Ano ang ginawa niya sa kanya? Bakit ang pula ng mukha niya? Isa lang siyang batang mahilig maglaro. Nadikit lang siya sa mga bagay na hindi niya dapat nadikit. Siguro. Kailangan ko pa bang i-report sa'yo isa-isa? Hindi ko alintana kung ano ang ginagawa mo dito pero mas mabuting bawasan mo ang mga maling pag-isip tungkol sa mga tao sa paaralan, lalo na tungkol sa mga lalaki. Hindi ko ito matanggap. Ano ba ang ginawa ko sa mga lalaking iyon? O baka naman, gusto mong gawin ko sa'yo ang isang bagay. Tanga ka, umalis ka na. Ano ba ang ginawa mo nang pumasok ka? Bata kang hangal. Kung may mangyari man sa'yo, paano ako makakapag-ulat sa mga magulang mo? Sinasabi nilang huwag kang lumapit sa babaeng iyon, pero ayaw mong makinig. Sige na. Huwag na, Lola. At saka, walang nangyaring masama. Sabihin mo kay Lola, bakit ka pumasok? Yung babae ba ang nagtukso sa'yo pumasok? Nakakita ako ng pusa na pumasok sa bahay ni Ate Kui Miao. Sumunod ako. Dapat sana umalis na ako. Pero sabi ni Ate Kui Miao na huli na ang lahat. Pinaghintay niya si Kuya Hele. Sabi pa niya siguradong darating si Kuya Hele. Kuya He, yung babae ba ay may ibang balak sa'yo? Hindi siya tulad ng ibang lalaki sa'yo. Mukhang panahon na para maging maingat. Kuya, mag-imbestiga ka ba? Yung babae ay talagang nakakatakot. Itong mga liham ng reklamo ay lahat galing sa kanya. Sabi, namatay ang tatay niya noon sa pagdurugo. Noong namatay siya, buong katawan niya ay pula. Nakakatakot talaga. Pero siya, ni isang luha ay hindi tumulo. Hi, Ano nangyari sa mga taong iyon? yung mga nag-drop out, nag-drop out. Yung mga lumipat, lumipat. May isang lalaki na ang pangalan ay Liu Qichen na gusto siya. Malapit na malapit sa kanya. Pero sa huli, nagpa siya pa rin siyang tumalon. Anak ni Damazang. Bakit siya pumunta para hanapin si Kim Yao? Kim Yao, gusto kita.
Punong bayan, mahal kita. 我喜欢你。 Ikaw ba ay may gusto sa akin? O baka naman may gusto ka sa akin? Gaya ng sinasabi nila, kayang mapatulog ng isang lalaki. Hindi. Wala akong ganon. Queen Meow. Queen Meow. Balak mo bang gawing pangalawang Liu ang kanya? Di ba? Liu Qichen, pangalan na pamilyar. 好熟悉的名字， Pero parang hindi ko siya kilala. 好像不认识他。 Kuya, Peach. Kuya King Meow. Naatake si ate. Huwag kang mag-alala, sabihin mo kung ano ang nangyari. Kahapon, pumunta si Kuya Zhang sa bahay ni ate Queen Meow. Ngayon, na-ospital siya. Dinala siya ni Tita Zhang, kaya pumunta ka na rin. Sinabi ni Lola na ako ang sasama sa'yo. Tara, tingnan mo siya. Ikaw, maliit na peke. Ano ba ang sinabi mo sa anak ko kahapon? Pinadala siya sa ospital nang hindi makapag-focus. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Binibigay ko lang sa kanya ang gusto niya. Bakit bigla niyang sinabing tungkol sa sigarilyo ko? Sobrang bastos naman yon. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka aalis sa eskinita na ito, hindi kami aalis ngayon. Umalis ka na, umalis ka na. Layo ka dyan. Tia Zhang, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba ito? Hele, dumating ka sa tamang oras. Nakakabahala ang babaeng ito. Sasabihin ko sa'yo, Hele, ikaw ay isang kawani ng aming komunidad. Lahat kami ngayon ay sabay-sabay na nagrereklamo laban kay Qin Miao. Ang babaeng ito ay walang kwenta. Hindi siya pwedeng manatili. Tama ba, mga kasama? Kung hindi siya aalis, ngayong araw na ito, dito na ako mamamatay. Ate Zhang, pumasok ako sa kwarto ni Kim Yao. Walang anumang ipinagbabawal na bagay sa kanyang kwarto. At wala ring nakakaabala sa kaayusan ng komunidad. Wala kaming dahilan para paalisin siya. Tungkol naman sa anak mo, mas mabuti pang tanungin ko siya ng maayos. Nona, anong sinasabi mo? Ikaw talaga, mapagpanggap na fox. Ano ba talaga ang binigay niya sa'yo na pampaloko? Palagi ka na lang pumupunta sa bahay niya. Natutulog na ba kayo ng magkasama? Ay naku, ikaw. Bahala ka nang mag-isip kung anong gusto mong isipin. Huwag kayong mag-alala. May sasabihin din ako sa inyo. Mag-alis na tayo muna. Nagkawatak-watak na. Bakit? Para sa babaeng ito. Nang aapi ka sa aming matanda, di ba? Ay naku, sobrang pang-aapi na ito. Pang-aapi na ito. Ikaw, anak ng matandang ito, nakahiga sa... May oras ka pang magsinungaling dito. Kakausap lang ng doktor, sabi niya hindi maganda ang kalagayan ng anak mo. Nasaan ang telepono ko? Ay, ako. Tara, lahat tayo ay umalis na. Bakit ka nakikisali? Hindi ka ba natatakot? Ano ang ikinatatakot? Ilan lang naman silang mga mangmang na matandang babae. Pero hindi ko akalaing magsasalita ka para sa akin. Akala ko pagkatapos kang matakot noong nakaraan. Hindi ka nababalik. Hindi ako natatakot. Ako ay may itim na sinturon sa taekwondo. Isang suntok lang sa isang batang babae. Anong nangyari sa'yo? Ay naku, lumayo ka sa kanya. Lumayo ka sa kanya, bilisan mo. Ang kanyang dugo ay talagang nakamamatay.
Sino mang lumapit sa kanya ay mamamatay. Kahit sino mamamatay. Lumabas ka. Lumabas ka, kitang-kita kung kailangan mo talaga ng tulong. Ah! Parang parating ang itsura ng tatay mo katulad ng nanay mo bago siya pumanaw. Hindi mo alam yun. Gaano kabilis pumanaw ang nanay ko noong namatay siya. At ngayon, ang tatay ko. 我父亲他现在 Ay masaya rin. Masaya. Tawag mo dyan kaligayahan. Maraming paraan para maging masaya. Halimbawa, ang paghahanap ng bagong laruan ay Kaya palagi mo akong tinitingnan bilang laruan. Sinasadyang mo ba akong akitin? kung hindi, ano pa. Pero ngayon tapos na ako. 我现在已经完了。 Umalis ka na. Nagsisinungaling siya. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Salamat po, Lola Zhao, ngayon araw. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Siyempre naman. Noong bata pa si Lola, nakipaglaban pa siya sa digmaan. Tulad mo si Tiazhang na matapang at palaban. Kaya kitang mahuli agad, Lola. Hahaha, pero bakit mo ako tinawag ngayon? 我来干什么？ Gusto kong imbestigahan si Kemiao. Paano titingnan? Oh, Kuya Hili. Ang ibig mong sabihin ay ginagamit mo ang pagkakataon para maghiganti. Ginagamit natin ang paghingi ng tawad bilang dahilan para akitin si Ate King Miao. At isama siya palabas. Tapos palihim kang papasok para alamin ang kanyang mga sikreto. Hindi ba sinabi ko sa'yo na mag-aral ka ng mabuti? Ano ang ibig sabihin ng paghiganti gamit ang personal na dahilan? Ano ang ibig sabihin ng akitin? Ang tawag ko dito ay paglayo sa tigre mula sa bundok. Pero, hindi karaniwang nakikipag-ugnayan ang mga tao sa eskinita sa babaeng iyon. Bigla siyang nagpapakita ng kabaitan. Hindi naman tanga ang tao para maniwala. Ay naku, Lola Zhao. Matagal ko nang gustong gawin ito. Siyempre hindi tayo pwedeng maging halata. Dahan-dahan nating gagawin hakbang-hakbang. Ang unang hakbang ay magpatawag ng isang leader ng grupo. Gamitin ang itlog na cake na maingat na ginawa ni Lola Zhao upang makuha ang simpatsya ni Kim Miao. Ate King Miao, ito ang itlog na cake na espesyal na ginawa ng Lola para sa iyo. Kailangan mong tanggapin ito. Ito ay bilang paghingi ng tawad sa iyo. Sabihin mo sa taong mahilig makialam na kung magpapatuloy siya sa pagsisiyasat, mamamatay siya. Akala ko dati ay napakabait ni Kim Miao sa'yo, na kaya niyang tanggapin ka. Ngayon, nabigo ang unang hakbang. Paano pa ba tayo magpapatuloy sa pangalawang hakbang? Kuya He, Dinan, Mukhang espesyal ang pabor ni Ate Kim Miao sa iyo. Bakit hindi mo subukan ipakita ang iyong alindog? Hoy, gago ka. hindi ako pupunta. Pero, mayroon pa akong ibang paraan. Anong paraan? Yan He. Kien, ito ang nilutong itlog na cake ni Lola Zhao para sa'yo. Gusto niyang makipagkita sa'yo at humingi ng tawad mula sa mga tao sa nayon. Mabait naman sila. 会有这么好心？ Baka may masamang balak sila at may ilalagay dito. 放东西吧。
Paano mangyayari yon? Kung gayon, susubukan ko na muna. Wag na. Tatanggapin ko ang bagay. Sabihin mo sa kanila, hindi ko kailangan ng tawad. At huwag mo na akong guluhin. Ay naku. Sumama ka muna sa akin saglit. Tara, lumabas tayo. Ay naku, isipin mo na lang. Bilang isang babae, hindi maganda ang mag-isa, di ba? Ay naku, tama ba? Alam mo ba kung bakit takot sa akin ang mga tao sa eskinita? Ay, siguradong hindi mo kakainin ang egg cake. Nilalayo mo na ang lahat sa malayo. Alam mo, nung huling beses na sinubukan mo, hindi na muling nakita. Nawala na. Gusto mong malaman kung saan siya pumunta. Saan siya pumunta? Mukhang panahon na para dalhin ka doon. 带你过去。 Matagal ko nang inasahan na hindi mo kakainin ang egg cake. Kaya inilagay mo ang gamot mo sa tsa. 放在了茶里。 Ay naku. Sabay mong lumabas sa akin. Lumabas tayo at tingnan. Nako, ang huli na ng gabi, hindi naligtas, di ba? Ngayon, gusto kong maingat na makita 我好好看看你这 kung ano talaga ang nakatago dito. 到底藏了什么。 Ha? Tama ba? Ang ganda ng pagkakagawa nito. Talagang hindi siya matino. Chino, Sino siya? ay, Huwag mag-alala, mahal. Hintayin mong mahanap ko siya, saka ko siya papagsilbihan ng maayos. 他好好的服侍你。 Haha. Nasa dito pala siya. 在这儿， hi. Nahanap na kita. Nandito ba siya? 难道 Naku, Buti na lang si Adolin. Halos mahuli na ako.
Anong amoy to, ang tindi? Kasing kulay ito ng kulay ng kanyang ama. 和爸爸身体上的颜色一模一样。 Ano nang gagawin ko? Ang sikreto kong itinago ng mahigit 20 taon. Alam mo na lahat. Hindi ko akalain na ang kanyang sikreto ay ganito kadaling tanggapin. 承受啊！ Nabaliw ka ba? May nakita ka ba? 什么了？ Wala, Lola Zhao. Sa anumang kaso, pagkatapos ng araw na ito, iba ang pagkakakilala ko kay Kui Miao. Siya ba? Ayos siya. 不错， Lola, bakit parang si Kuya Le? 好了，哥哥， Ay nagbago na. Kui Miao. Alam mo na ang aking lihim. Ano pa ang gusto mo? Ay naku, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba. Bakit mo naman ginawa yan? Siyempre, dadalhan kita ng almusal. Boring. Kung ayaw mo, ayaw mo. Bakit ka ganyan kabastos? Ay, darating ako bukas. Totoo ngang nakatira ang babaeng ito dito. Ngayon, sa wakas, pwede nang buwagin si Zhou Xiaozao. Aba, tingnan mo yang malapad mong balikat at mataba mong tiyan. Hindi ka rin pala taga rito. Sabi mo gusto mong magpa-picture kasama ko, ano ba ang balak mo? Ah, kuya. Tito ko, huwag mo patayin si Zhou Xiao. Para lang patayin ako ba? Zhou Xiao, Zhou Ziki ah. 起啊！ Yung inutil na tinatawag akong lolo noong elementarya na pinagsasaktan ko. Yun eh, nasa parehong subdivision pa si Zhou Xiao. Eh, ikaw ba si? Sino ba ang pakialam ko sa'yo? Sige, sabihin mo, anong balak ni Kim Yao? Hindi mo alam. Noong nakaraang panahon, may isang babae na nagsabi ng isang salita kay Zhou Xiao. Kaya natakot si Zhou Xiao at pumunta sa ospital. At hindi siya lumabas sa kwarto ng isang linggo. Ngayon, takot pa rin siyang lumabas. Pero hindi na rin siya makalabas. Pero biglang isang araw, nag-utos si Zhou na walang pakialam sa paraan. Gagawin ang lahat ng makakaya para maibalik sila. Sabi niya gusto niyang mag-enjoy ng husto. Kaya naman kami ay humuhuni. Mukhang nagkamali siya ng tao. 还真是个错人啊！ Ano pa ang tinitingnan? Sigurado akong nandyan si Kui Min sa paanan ng bundok. Sigurado, may nakilala akong tao na nagsabing ikaw ang kanyang kaklase noong elementarya. Sabi pa niya, tinawag kanyang lolo. Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. 我不知道他叫啥， Pero pakiramdam ko, hindi simpleng relasyon ang meron siya sa'yo. Pupunta na. 是会的。 Darating na si Zhou Ziki. Natatakot. Natatakot.
Mas interesado ako sa sinabi mo sa kanya noong araw na yon. Hulaan mo. Talagang kahanga-hanga ang babaeng ito. Nawala ng ganitong seryosong tao. Nakalupig pa siya sa kanya. Hindi ba? Tingnan mo ang iyong baywang. Ay naku, sinong lalaki ang hindi matutunaw kapag nakita yan? Ay naku. Ate Zhang, nakauwi na ba ang anak mo sa ospital? Nga, maliit lang na sakit, sipon lang. Ate Dali, may niluluto pa akong sabaw sa palayok ko, ay naku. Hindi ba ka? Ang tiyahin na ito ay natatakot sa'yo, baka alam din niya ang sikreto mo. Dapat nga matakot ka. Hindi tulad mo. Hindi ako natatakot. Matibay lang ang loob ko. Hahaha. Oy, Kinyaw. Ang ganda mo pa rin. Hihi, alam mo ba kung gaano kahirap kitang hanapin? Bakit gusto mo pang tawaging lolo? Hell. Ano, napasunod ka na ba sa babaeng ito? Naalala ko noong bata ka, ayaw mong sumunod kahit kanino. Lalo na ayaw mong sumunod sa apo mo. 不奉这个孙子。 Dinala ako ni Dama mula sa bundok. 大妈，给我抓出来！是。 Kuya Zeu, patawarin mo ako, Lolo Zeu. Wala akong alam. Hindi ko alam. Ano ang kinatatakutan mo? Sabi mo, alam ng buong eskinita ang tungkol sa anak mo. Huwag mo nang sabihin. Sabi mo, ano ang gusto mong gawin ko? Madali lang sa bahay ni Kimyaw. 那崔淼的屋子里啊， May mga palatandaan doon. Hahaha, hindi pwede. Dahil mamamatay lahat ng tao doon. Oh, hindi pwede. Sa loob ng 3 araw, mamamatay ang lahat. Sa 3 araw, makikita mo ang pag-ugali mo sa sakit ng anak mo. Hahaha. Mabilis ka na. Tingnan mo. Sila mga pusa, pinatay niya. Ngayon, sigurado ka na siguro, di ba? Ito ay ebidensyang hindi pwedeng itanggi. Sa kanyang kwarto, tiyak na may mga lihim na hindi niya gustong ipakita. Hindi ka pwedeng pumasok para mag-imbestiga. Tunay na hangal. Uminom ka, nakalock sa eskinita. Hindi mo ba talaga nakita kung ano ang pinapakain niya sa pusa? Siya nga iyon, sa loob ng bahay niya. Siguradong may kakaiba. Kung ayaw mong pumasok, ako na ang papasok para sa'yo, Tia. Mukhang interesado ka sa kwarto ko. Sasamahan kita at papasok tayo para makita mo. Nandito na ang ebidensya ni Hilaw. Gusto mo pa bang ipagtanggol siya? Auntie Zhang, nakita mo ba na siya ang pumatay sa mga pusa? 这猫啊， Alam mo ba, isang simpleng chismis mo, maaaring gawing salarin ang biktima. 罪人。 At ano naman kung ganun? Sino bang nag-utos sa kanya na ganyanin ang anak ko? Isa lang siyang malanding tao. Sige, tawagan mo na ang 120. Lanan. Kung ayaw mo, pwede mo namang 有什么 sabihin. 建议的吗？可以说出来的。 Ayaw. Para sa akin, mas maganda pa nga yung makukulay. 格外的好看。
Ay, hindi gaanong nakakasilaw ang E3. Yung mga pusa, sinuway mo ang utos mo. Kinalat mo sila sa harap ng bahay niya ng gabi. Kanina umaga, nakita lahat ng tao sa eskinita. Tiyak na maglalagay sila ng pulang bandila sa pintuan ng bahay niya. Mabilis, mabilis. Lahat ay papasok sa bahay na iyon. Gusto nilang ilantad ang palihim na pahiwatig ni Kim Yao. Kailangan pang itulak muli. Uy, ano? Pabayaan mong lahat ay sumunod sa mga titik na tinugtog mo. Hahaha. Narito ang 500,000. Pagkatapos magtagumpay, may dagdag ka pang 500,000. Pero tandaan mo, 3 araw mula ngayon, pupunta ako sa'yo. 3 araw lang, hahaha. Ha, Ang sakit, Tulong, ang sakit, tulungan mo ako, kasalanan ni Kim Yao to. Ang kulay niya ay katulad ng kulay ng kahoy ko. Huwag mong isipin na dahil hindi ka magbubukas ng pinto, wala kaming magagawa sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, ano ba talaga ang meron sa bahay mo? Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Lumabas ka dito. Lumabas ka na, bilisan mo, buksan mo ang pinto. Huwag kang pumunta, si Yao He. Hindi mo ito kayang ayusin. Bakit? Yung mga taong dinala palabas, sinasabi nilang pumasok sila sa bahay ni Kim Yao sa gabi. Paglabas nila kinabukasan, ganito na sila. Sa mga araw na ito, pusa at tao pa rin. Hindi aalis hanggat hindi malinaw sa lahat. Hey, Kuya, masaya. Ano ba talaga ang nangyari nung gabing iyon? Paano ka umalis sa bahay ni Ate Kim Yao? Hindi mo na siya inusisa. Pero ganun ka pa rin mag-alala sa kanya. Nga, kung may hindi pagkakaintindihan. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag sa lahat? Ipaliwanag ko sa inyo. hindi dahil ayaw kong sabihin na ang misis ko ay hindi. Kundi dahil kapag nailabas ang lihim ng bahay na yon, natakot ako na hindi nyo kakayanin, baka magwala kayo. Ay, kasalanan talaga. Tingnan natin kung makakaya pa ba nitong babae hanggang ngayon. Sa tingin ko, hindi lalabas ang babae na yon. Kung hindi, pwede nating durugin ang pinto. Durugin natin ang pinto para sa kanya. Siya ay lumabas na. 出来了， Lumabas siya. Ikaw na salarin. Talagang lumabas ka. Tayo lahat. Sundan ninyo ako papasok para tingnan ang kwarto niya. Ano ba talaga ang ginagawa niya doon? Dahil sa kanya, maraming lalaki sa aming eskinita ang napahama. Hindi kayo pwedeng pumasok nang wala akong pahintulot. Gusto ninyong pumasok. Kui Miao. Dati, akala ng lahat nakakaiba ka lang kaya tinatanggap ka nila. Hindi nila inakala na sa loob ng bahay na ito. Gagawin mo pala ang mga ganitong bagay. Nakakadiri ka talaga, galit na galit ako sa'yo. Yee! Saan niyo nakita na may ginawang mali ako? Sapat na ba to? 够不够啊？ Tingnan niyo lahat. Tingnan niyo siya, niloloko niya ang mga lalaki. Walang hiya talaga. Gusto mo bang magpaliwanag? 想要解释一下吗？ Si Ayaw, ipaliwanag mo nga. Lele, ang dalisay mo talaga. 真是单纯啊！ Isa siyang taong nilalaro ng marami. 贱货， Akala mo ba iba siya sa'yo kaysa sa ibang lalaki?
Kung pinili mong maniwala sa akin, bakit kailangan pang magpaliwanag ng sobra? Inom ka na, inom ka na. Ngayon, naniwala ka na ba? Ginagamit ka lang niya. Huwag ka nang gagawa ng kabaliwan pa. Malaking kabuti ng bundok. 我娘， Dalhin niyo na lahat ito pabalik sa akin. Oh, tama nga pala. At lahat ng bagay sa bahay. Gusto kong bumalik at masdan ng dahan-dahan. 观赏。是啊。 Nasa sayo kung maniniwala ka o hindi sa katotohanan. Huwag magsisi, huwag mag-alala, huwag mag-alala. Ay, Salamat. anong pasalamat, sinabi ko na, isang suntok bawat bata. Lalo na kung sila pa ang dalawang gago na to. Ay, mali. Tatlo pala sila, Hili. Ano ba ang nilagay sa'yo ng babaeng to para maging tapat ka sa kanya? Kaya't ganito ang katapatan mo sa kanya. Zouzuki, akala mo ba makakawala ako sa ganyang laro mo? Mukhang natatakot ka pa rin na kumilos ako, no? Ahahaha. Mukhang ganito. Nasisiyahan ka na sa mga bagay dito sa bahay, di ba? Kaya nga natatakot siyang malaman ng iba. 人知道啊。 Ahahaha. Eh ikaw naman, bakit ganito kalaki ang eksena? May ibang balak ka ba? Siyempre, sino ba ang ayaw sa mga bagay dito sa bahay? 谁不想要？ Lalo na ang mga lalaki. 男人， Lalo na ang mga espesyal na lalaki. 特别的男人。 Kaya gusto mong pagkakitaan ito. Ang kapal mo ng mukha. Eh, negosyante naman ako. 是个商人。 O siya, ano ngayon? Wala ka ng hiya. Kung hindi dahil sa pamilya hinyo. Lanan. Sige, ibebenta ko na ngayon. Para sa iyong dangal. Tara na tayo. Hay, hintay mo nga ako. Ano ba ang ginagawa niyo dito, putang ina? Hindi pa nga kaya talunin ang isang walnut. Hindi dahil hindi kaya. Sobrang lakas lang talaga ng walnut. Sabi mo nga, paano ba ako gagawa ngayon? Sasabihin ko sa'yo. Kailangan kong makuha lahat ng nasa kwarto ni Kim Yao. Kasama si Kim Yao. Zhu Xiao, may ideya 我 ako. 有一个办法， Pwede nating painumin si Kim Yao ng pampatulog tapos. Paano mo nasabi na nakita niya si Hili? Maganda ang impresyon ni Prasche sa kanya. Maaari nating ipaalis si Hili kay Dashan. At pagkatapos ay pasukin si Kim Yao. Dalhin dito. Hahahaha. Talagang hindi ako nagkamali sa aking mabuting alaga. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa ilalim ko. Huwag patayin ang basurang ito. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Kung masira mo pa ulit yan sa akin, papatayin kita, putang ina mo. Lucky, pwede mo ba akong turuan magboxing? Turuan mo na lang ako magboxing. Bakit ba gusto mong turuan ako? Zouzuki, walang ginagawa, kaya pumunta ako dito para turuan mo ako magboxing. Hindi ka pa ba nasaktan ng tama? Anong ginagawa mo? Wala lang, turuan mo na lang ako. May problema ka ba? 是吗？啊？ Dalhin mo siya. Tanga. Matagal nang hinihintay ni Ginoong He dito para sa'yo. Sinabi ni Ginoong Zhu na hindi ka pwedeng pumasok. Saan niya dinala si Son Miao? Ito ay pribadong bagay ng bisita. Hindi kami pwedeng basta-basta magsalita. Pero wala itong kinalaman sa'yo. Ganun ba? Huwag mo na akong sisisihin kung hindi ako magpapakamahinhin. Haha, Chen Miao ah. 陈淼啊， Sa wakas, nagising ka na. Para sa mga gamit mo sa bahay. Pinag-ukulan ko talaga ng sobra-sobrang effort, haha. Yung mga hayop na nagwawala, hindi ko rin kontrolado. Hindi rin nila matiis. Pinapayuhan kitang huwag mag-isip ng masama. Hindi ko kayang tiisin, pero may makakaya ba? Hahawakan kita papunta dito. Ito ay para subukan mo ang kahanga-hangang bisa nito. 功效。
Paano mo nalaman na kaya nilang? Nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga sa'yo ng halos kalahating buwan. Ano sa tingin mo, paano ko nalaman? Hindi pa sila ganap na umuunlad. Nasa yugto pa sila ng eksperimento. Hindi pa gaanong kapansin-pansin ang epekto. Kung gusto mong kumita mula sa kanila, Mukhang mabibigo ka. Simula nang huli silang makita ni Kui, 上次之后， talagang pinapakita mo sa akin na hindi pwedeng paniwalaan ang isang magandang babae. 不能信。 Kumusta ang bisa nito? Subukan natin para malaman. Haha, lola ko. 王娘， Sabihin mo kung nasaan. Sabi mo lang, nasa yon. 那个， Kayo ba nag-agawan sa mga kwartong ito? Hindi pwedeng magkasiksikan. Gino, putangina. huminto ka. Hawakan mo siya. Mabait. Lumabas ka at tingnan ang iyong bisa. 你的功效。 Hindi nila ito ginagamit ng ganito. Hahaha. Sige na. Hahaha. Haha. Tim. Hindi. Tama na, kuya. Hindi mo siya kayang talunin. Tama na, ano ba? Kung hindi, sasabihin ko sa'yo. Kung iwan mo siya ngayon, hahasyan kita sa pera. Pero kung dadalhin mo siya, huwag mong sisihin ako. Ako, Lola, nandito ako ngayon para sabihin sa'yo. Hindi mo mapipigilan ang langit sa Haicheng. Kaya walang silbi ang mga banta mo sa akin. Tayo na. Anong ginagawa mo? Putang ina, nawala siya. Ano na ang gagawin ni Monkey? Huwag kang mag-alala, hindi sila makakatakas. Tayo na. Pasok ka sa alley. Bakit ang taba mo pa rin? Anong silbi nitong picture? Ah, Hindi pa rin pwede, ang init pa rin. Ay, pasensya na. Ay. anong ginagawa mo? Kaya may mga pattern sa katawan mo. Para takpan ng mga tahi sa katawan mo. 睁眼的。 Anong kinalaman mo dito? Siyempre, may kinalaman ako. Ako na ang tagapagligtas mo ngayon. At nakita ko lahat ng nangyari nung gabing iyon. Tumahimik ka. Sige na, tumahimik na ako. Saan ito? Ito ang bahay ko. Dito ka na lang muna manirahan ng payapa. Hinahanap ka na ni Zuziki sa buong mundo. Sa ngayon, hindi ka pa makakabalik dyan. Hindi pwede, ang tatay ko. Ay naku, mag-alala ka lang. Aalagaan ko siya. Talaga bang hindi ka natatakot? Mula pagkabata hanggang ngayon, lahat ng tao sa paligid ko. Kapag nalaman nila ang nangyayari sa akin, hindi na sila gagamitin ang sarili nilang lakas para lumapit. Natatakot akong baka magalit ka sa mga tao sa ibaba. Kaya nag-ikot ako naghahanap. Pero noong pumasok ako ng lihim sa bahay mo noong gabing iyon, matapos kong makita ang lahat, saka ko napagtanto. 才发现，
na nagkamali ako. Walang pakialam ako kung ano ang iniisip mo. At hindi ko rin kailangan ang iyong awa. Binabati kita, mukhang magaling ka makipaglaro. Hindi mo akalain na isa palang tomboy ka. Isang lalaki. Kung bigla kang magpapakita ng sobrang pag-aalala sa isang babae, karaniwan, dalawang posibilidad lang. Una, mahiyain siya. Pangalawa, gusto niyang maging girlfriend niya ang babaeng ito. Ikaw naman. Alin ka? Pareho kong gusto ang dalawa. Naiintindihan kita. Pero mas gusto kitang protektahan. Tumunog ang telepono mo. Hello, Ledge. Nakikita kong may dalang grupo si Hunyao papunta sa madilim na eskinita. Salamat, Dashan. 2 beses mo na akong tinulungan. Babalik ako at maayos na magpapasalamat sa'yo. Tama ang sinasabi mo. Ledge, matagal ko nang hindi gusto si Zuzuki. Palagi niya akong sinasaktan at sinisigawan. Ngayon, hindi ko akalain na gusto pa niyang gamitin si Kim Yao para sa mga ganitong bagay. Huwag nang sabihin pa. Kaya ibinigay mo pa ang buhay ko sa kanya. 你把我的命都交给他。 Hindi ba't delikado ang sitwasyon? Kung hindi ako magsasalita, paano ako makakaligtas para iligtas ka? Walang pakialam. Kahit ano pa man, hindi ako apektado kung paano nila ako tinitingnan. Ay, nagkamali ka. 你误会了。 Alam lang niya na si Zuzuki ang gusto kang saktan. Pero yung mga bagay na ayaw mong malaman ng iba, ayaw mong ibunyag, hindi ko sasabihin sa iba. Nandito tayo pareho. Huwag nilang hanapin, hindi na sila makakabalik. Huwag kang mag-alala, hindi nila mahahanap dito. Saan ka pupunta? Makikipagkita sa kanila at babawiin mo ang pinakaginugusto mo. Huwag kang mag-alala, sinabi ko na kay Madam. Dadalhin niya dito para alagaan ka. Maghintay ka lang dito, magtiwala ka sa akin. Chon Miao, ayos ka lang ba? Ano nang ginagawa mo? Hindi ka pa natututo mula sa huli. Bakit ka pa lumalapit sa kanya? Lola, Bakit ka natatakot kay Ate Chon Miao? Bakit mo pa pinayagan si Kuya Helena? Dalhan siya ng pagkain. Ako, ito ay pagtitiwala kay Xiaohe. Saka, natakot akong mamatay siya sa gutom. Salamat. Isang batang babae na araw-araw ay malamig. Nakikisalamuha sa isang grupo ng mga kakaibang hayop. Hindi alam kung ano ang ginagawa. Nakikipag-ugnayan ako sa kanila. Sana balang araw, makukuha ko mula sa kanila ang gusto ko. Basta huwag mo lang saktan ang mga tao sa loob ng kahon. Marami na ang namatay kamakailan. marami ba? 什么？ Yung mga taong dinala mula sa bahay mo noong nakaraan. Ang mga buhay nasa ospital pa. Ang mga patay naging abo na. Hindi sila nanggaling sa bahay ko. May taong sinadya akong ipagbintang. Paano naman yung mga pusa? 那些猫呢？ Pinapakain ko lang sila. Sabi ko nga, tuwing nakikita kita, kahit natatakot. 害怕。 Pakiramdam ko, hindi ka masama. Lola, bakit palagi kang huli sa huli? Ikaw, maliit na pasaway. Kung hindi ka papaluin araw-araw, sisira ka na sa bahay. Lola Zhao, kailangan mong bantayan si Yiming nitong mga kamakailan. Sikaping huwag makipaghalubilo sa iba. Kailangan mo ring is-disinfect ang mga gamit na ginamit. CJ, hindi ko akalain na mag-aalala ka pa sa tao. Sinasabi ko na nga sa'yo, ang ate King Miao ay talagang mabait. Halika na, kumain na tayo. Sige, halika. Kumain na tayo.
Matapos mong kumain, magpahinga ka muna ng maayos. Uuwi na muna kami ni Iming. Aba, naisip ko na. 我想明白了， Ang paggamit ng isang babae para makamit ang kayamanan at karangalan sa buong buhay ko ay isang napakakumikitang negosyo. Lalo na kung ito ay laban sa isang misteryosong kalaban. Kung talagang gusto mong maintindihan, sana noon pa. Hindi mo na siya niligtas. Akala mo ba ako tanga? Ikaw lang. Kung magpapatuloy ka pa, mahirap na akong makatakas mula sa'yo. Kung babalik pa ako, ibig sabihin ay may buong kumpiyansa ako. Isipin mo si Chen Miao, ayaw niyang sumuko kahit kamatayan. Anong silbi kung ididikit mo siya dito? Ang kailangan nating gawin ay makuha muna ang tiwala niya. Para makuha natin ang lahat ng gusto natin. Mula noong nalaman ko ang kanyang lihim noong gabing iyon, palagi kong niloloko ang tiwala niya. Noong nakita ko ang tingin niya sa akin kagabi, naintindihan ko na, bala ang isda kaya pumunta ako sa'yo. 我就来找你。 Hahaha. Mula nang tinanggihan mo ako noong araw na iyon nang heroically mong iligtas ang babae, hindi ko makalimutan ang iyong maliwanag na likod. Akala ko talaga. May mga tao pala sa mundong ito na hindi mahal ang pera. Sana ay maging masaya ang ating pagtutulungan. Hahaha, palagi kang naging kapatid ko. 一直都是我的兄弟。 Mula pagkabata pa. Pero kailangan mo munang ibalik lahat ng mga bagay na yon para sa akin. Sabi ng punong baryo, hindi pa ito epektibo. Kailangan pa nating gamitin ang huling halaga niya. Hahaha. Siyempre, kapag si Kuya Le ang kumilos, walang makakatalo. 争锋嘛， Hahaha. Basta na, ibinigay ko na sa'yo. Babalik na siya. Ipagpatuloy mo lang, gawin mo ang mga gusto mong gawin. Salamat sa'yo. Pero para makuha ni Zuziki ang lahat ng ito, 想不到这一切， paano ka nakabalik? Hindi ba't magkaklase tayo sa isang kindergarten? May isang sobrang mahigpit na tatay siya. Ayaw na ayaw niya sa mga hindi seryosong gawain niya. Diretso na akong tatawag sa tatay niya. Pag narinig niya, agad niyang utusan na ibalik lahat ng mga bagay na yon. Naging takot pa siyang magsalita. Talaga. Ganito ka-epektibo ang sinasabi mo. Hindi lang dahil epektibo ang sinasabi ko. Talagang nagalit ang tatay niya. Hindi na niya iniisip kung totoo o hindi ang mga sinasabi niya. Sige na. Naniniwala ako. Ay naku, ang dami kong ginawa para sa'yo. 付出了这么多， Paano mo ako gagantihan? Anong gantimpala? Gusto ko ring pumasok at maranasan ito. 感受感受。 At ilagay mo pa yung mga hayop mo dyan. Tingnan natin kung totoo ngang ganon ka magic. Talagang di ka natakot sa buhay, ha? Sinasabi lang naman ito ng naglalaro. Alam ko ang kanilang katotohanan. At saka, hindi pa sila ganap na nahubog. Hindi pa pwedeng gamitin ng iba. Yun ay. Sige na. Hindi na kita istorbohin sa pag-aaral mo. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral. Good luck. Yung ahas noong nakaraan ay nasira. Mukhang kailangan muling hubugin. 重新培育。 Nice. Hey, Xiaohi. Hanggang ngayon, maraming tao sa ibaba ang misteryosong namatay.
Hindi pa alam ng gago na iyan kung paano protektahan ang sarili. Anong nangyayari? Simula nang magulo sila sa bahay ni Chon Miao noong nakaraan. Unti-unting nagsimulang mamatay ang mga tao sa eskinita na ito. Nang dinala sila, pula ang buong katawan. Puno ng mga pantal. Lola, hindi ito sakit, walang silbi ito. 没用。 Hindi pala ito nakakahawang sakit. Ano iyon? Ay. Ah. Hindi ka yata natulog buong gabi. Hindi makatulog, hindi rin mangahas matulog. Ano ang naging resulta? Huwag kang magmadali. Hindi dapat magmadali sa ganitong bagay. Pero narinig ko kay Lola Zhao na maraming tao na ang namatay sa loob ng eskinita. Malawak ang pagkalat ng ganitong sakit. Siguradong may nagmamanipula sa likod nito. Ang tinutukoy mo ay si Zhang Daba. 张大宝， Kailangan bang matapos ito sa loob ng 2 oras? Dito nagiging pinakamainam ang epekto. Paano ko makikilala ang mga taong ito? Madali lang basta mataas ang lagnat. O di kaya ay may mga pulang pantal sa katawan. Sige, tutulungan kita. Pero alagaan mo rin ang iyong katawan. Huwag masyadong mapagod. Huwag kang mag-alala, alam ko ang hangganan ko. Kainin mo na ang almusal. Kailangan ng lakas para makipaglaban sa mga maliliit na hayop. Hoy, alagaan mo rin ang sarili mo. Opo, alam ko na. Tita Li. Ano ba, Kuya He? Tita Li, nakipag-ugnayan ka na ba kay Tita Zhang kamakailan? Noong nakaraan, nagdala siya sa akin ng mga gulay, kinain ng asawa ko. Ganun ba? Ikaw at ang asawa mo, pumunta kayo sa bahay ni Kim Yao. Boss Han. Boss Han. Ay, nandito na. Ay, Sixiao He, anong balak mo? Boss Tang. Nakita kita sa bahay ni Queen Yao noong nakaraang araw. Gusto mo pa ba? Bakit parang nawala ang sigla? May sakit ka ba? 生病了。 Hindi po. Malakas pa rin ang katawan ko. Oy, Xiao He. Yung tungkol sa mga namatay sa alin natin. Walang kinalaman si ako at ang anak ko dito. Bakit ka nagmamadali? Hindi ko naman sinabi tungkol sa'yo. Bakit ka nandito? Ako, sa susunod. Hindi ko na siya pakikialaman. Wala ka ng dahilan para pahirapan ang misis ko dahil sa kanya. Ate Zhang, nandito ako. Talagang para sa kanya ito. Pero hindi ito ang iniisip mong dahilan. Kundi, Ay. Sixiao He, ay. ang pagkamatay ko noong nakaraang buhay ay dahil sa'yo. 都是因为你。 Ano ang magagawa ko? Ano pa ang magagawa ko? Sabi ko sa sarili ko, basta't ibuhos ang maruming tubig kay Lidercy. Makakakuha ng pera ang anak ko. Maliligtas ang anak ko. Talaga bang niloloko ka? May iba siyang layunin. Kung hindi na pumunta sa ospital ang anak mo, mamamatay siya. At saka, sana maibalik mo sa lahat sa paaralan ang Katotohanan. tapos na. Tapos ka na rin. Sa loob ng kalahating oras, darating na ang mga tao dito.
Ang galing. Sa dami ng taon na ito, sa wakas ay natapos na nila ang sarili nilang gawain. Talagang nakatira ang lalaki ko dyan sa loob. Huwag magtanong, sumama ka na lang sa akin. Kami, Hubarin mo na ang damit mo. Pumasok ka na at magbabad. Matagal na kayong nandito, hindi pa rin lumalabas. Baka may nangyaring problema na. ay naku, anong problema naman? Huwag kayong mag-alala, okay lang kayo. Ay naku, hindi pwede. Nagsusuka siya ng itim na dugo. Ah, Hindi kayo naniniwala kay Queen Meow. Hindi niyo ako pinaniniwalaan. Bakit pa, mag-relax kayo? 放心吧， syempre, naniniwala ako. Ay, bakit biglang nawala ang tunog? Baka namatay na siya. 死了呀！ Ay. Ay, hindi na talaga masakit. Hindi na talaga masakit. Ay, kayo na ang pumasok. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala naman. Ngayon, pakiramdam ko ay sobrang ginhawa. Sobrang ginhawa. Sige, tara na. 走走走， Mabilis kayong pumasok. Pumasok na, pumasok na. Nakahanda na ang lahat. Maaari na kayong pumasok. Totoo bang pwede na ito? 真的可以吗？ Kailangan mong maniwala sa kanya. Sige na. Ay naku, bilisan mo na. Ah, masakit, ang sakit. Ang saya sa balat ko, ang sarap. Ito ba ay may tuturing na tagumpay? Ang sakit ay patunay na nagde-detox tayo. Ito ay reaksyon ng gamot. Walang anuman. Nawala na ang lagnat. Ayos na, nawala na ang lagnat. 对了， Ayos na, ayos na. Ang galing. Talagang kahanga-hanga. Hahaha, mga ibon. 飞鸟， Ganito pa rin ang kabaitan mo. Haha, nakakatawa talaga. Huwag mong sabihin, 你别说， tunay na parang ikaw ang nag-arte. Paano mo siya nauto na ibigay ang resulta ng pananaliksi? Kamusta ang pakiramdam? Dinaya mo ako. Wala na akong magagawa. Dahil nagtagumpay ang transaksyon. Naging epektibo ang resulta. Dapat na itong matapos. 该落幕了。 Hahaha. Queen Meow, noong araw na yun na mataas pa ang lagnat mo. 高烧未退的谁？ Siya mismo ang lumapit sa akin at sinabi na hihintayin niya kang gumaling. Para sabay tayong kumita. Kaya tinulungan kita. 帮你， Hahaha, ay. Ngayon na natupad na ang layunin. Bakit pa kailangang saktan ng isang babae? Haha. Ay. Halika. Ilipat mo lahat ng gamit sa bahay dito. Gusto kong ipakita sa lahat. Ano nga ba ang mga lihim na tinatago sa silid na ito? 什么秘密？ Hahaha. Ngayon ay nakita na ninyong lahat, di ba? Haha.
Haha. Ito. Ano ba ang mga ito? Ay gamot. Gamot para sa AI. Ay naku. Ang galing AI. Kuway, sa wakas ay nagsasabi ka ng totoo. Hindi na sayang ang aking pagsisikap. Na makahanap ng napakaraming eksperimento para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Yung dugo na may virus. Pero ginastos ko na talaga. Sa totoo lang, para sa inyo, mga tao. Medyo nagsisisi pa nga ako haha. Naiintindihan namin siya ng mali. Zoziki. Talagang walang puso at walang awa ka. Nagpapasaya ka sa tao, haha. Kung hindi pa pinipilit ni Boss Zew, matagal nang patay na ang asawa ko. Ngayon, gusto niyang galawin ang mga bagay dito. Kailangan mong tumapak sa aming mga bangkay para makadaan. Hahaha, ikaw na matandang hindi namamatay. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Ginagawa niyang eksperimento ang mga hayop na ito. Para makabuo ng gamot na makakapigil sa lira. Kapag pumasok na ang pananaliksik na ito sa merkado. Sobrang halaga nito, talagang napakalaki. Kaya't inilagay mo sa panganib ang buhay ng lahat. Para lang mapilit akong bilisan ang proseso ng pananaliksik. Basta't makakakuha ng pera. Wala akong pakialam. Pati ang pulis. Mahalaga pa sa'yo ang mansanas na yon noong araw. Pero iyon ay isang maliit na bagay lang. Pangahas kang lokohin ako. Ngayon naisip ko na. Medyo matamis pala ang mansanas na yon. Aba, naintindihan ko na. Gamitin ng isang babae para makamit ang kayamanan at karangalan sa buong buhay ko ay isang napakakumikitang negosyo. Impossible. Hindi mo pwedeng pumasok sa kwarto na yon ng maaga. Sinubukan mong pagtataksilan ako. Ayaw na ayaw kitang naririnig na nakatapak sa balikat ko at nagsasalita. Zuziki, gaano man kalakas ang kapangyarihan mo? Mas malaki ka pa ba sa batas? Sige, subukan mo. Bago ako mamatay. May sasabihin din akong isang nakakatuwang bagay. Haha, sasabihin ko sa inyo. Itong babaeng ito, sa totoo lang, matagal na siyang nasa huling yugto ng Leia. Isang taong walang hiya na nakipagtalik sa napakaraming lalaki, ha? Dapat mong alam yan, Hole. Kahit pa may laya siya. Zoziki. Tapos na ang buhay mo. Yung mga ginawa mong maruming bagay ay naitatala na ng kamera. Mas mabuting pumunta ka na lang sa impyerno at magpakatino. Baka sa susunod na buhay, makabuo ka pa ng magandang anak. Ay, dumating na ang pulis. Si Zuziki, tama ba? Sumama ka sa amin. Huwag. Zuzifan, bitawan mo ako. Wala kang dapat ipag-alala. Alam ng lola, ang AC ay hindi basta-basta nakakahawa sa pamamagitan ng paghawak lamang. Kaya ikaw ay katulad ng mga karaniwang tao. Walang pakialam ang lola. Si Lola Zhao. Bata, dapat sana ay sinabi mo sa amin ng mas maaga. Akala namin ay nasa loob ka lang ng bahay. Nang aakit ng lalaki. At gumagawa ng kung ano-ano. Ay, hindi dapat ganito. Si Kim Yao ay patuloy na gumagamit ng mga hayop para sa eksperimento. Para pag-aralan ang gamot sa Leia. Si Kim Yao ay isang matalinong estudyante sa medikal na paaralan. Pagkatapos ng mga seryosong bagay, nagiging walang anyo. Hahaha. Sobrang galing mo, Ate Kwimiao. Magsisikap din akong mag-aral ng mabuti. Susundan ko si Ate Kwimiao. Bagamat wala pang gamot na ganap na nakakagaling sa hindi pa ito naimbento. Ngunit nakakuha ako ng espesyal na sangkap mula sa iba't ibang hayop. Maaari itong matunaw sa tubig. Sa loob ng 72 oras, itong balde ng gamot na pangpaligo. Epektibong nakakatulong upang mapigilan ang pagkalat ng lake. Pero ito pa lang ang pinakapangunahing. Kailangan pa rin ninyong pumunta sa mga lehitimong malaking ospital. Mukhang pareho lang ang mga doktor sa buong mundo, mahilig magpasaring. Haha. Pero Dr. Koy, paano po kayo na-infect ng night? Gaya ba ng sinasabi ni Zuziki?
Bakit araw-araw ang dami mong chismis? Bakit ka makikialam sa pribadong usapin ko? Sige na, sige na. Ang pinakamahalagang oras para sa Lee ay sa loob ng 2 oras. Malapit nang lumagpas sa 72 oras na yon. Kahit na natulungan na kayo ng gamot, mas magmadali pa rin kayo pumunta sa ospital. Ha? Chen Miao, alalahanin mong pumunta sa bahay namin para kumain ng itlog cake. Lutong-luto ng lola namin, sobrang sarap. Okay. Patawarin mo na sila. Takot lang sila sa hindi alam na mga bagay. Kalikasan ng tao. Ano ang mali dito? Paano mo masasabing patawad o hindi? Kung ganun, patawarin mo rin ako. Ay, hindi. Noong panahong iyon, binaklas ni Zuziki ang lahat ng gamit sa bahay mo. Kasama dito ang 10 taon mong pananaliksik. Ang dami mong butas sa katawan. Di ko alam kung ilang beses ka nang nagpasok ng sarili sa eksperimento. Ayaw kitang madismaya. Tumahimik ka. Hay. Muling nararamdaman ko ang pamilyar na amoy. Ayoko nang lokohin ako ng iba. Ang aking ama ay niloko ang aking ina. Kaya, Pasensya na. Hindi ko sinabi sa'yo ng maaga. Hindi. sinasabi ko ito hindi para sisihin ka, kundi para pasalamatan ka. Dahil gusto mong pasalamatan ako, bakit hindi natin gawing konkretong bagay? Halimbawa, maging girlfriend ko. Bakit hindi? Kagaya mo, pareho lang tayo sa lahat. Nang malaman kong walang banta ang mga pahiwatig, nagbago ang pananaw ko sa iyo. Ngunit, hindi ito nangangahulugang talagang naunawaan mo ang isang taong may wala kang kaalaman. Hindi mo alam ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng pamilya sa isang taong may maari kang mamatay anumang oras. Paano mo alam na hindi kita nauunawaan? Pagkatapos kong umalis sa bahay mo noong gabing iyon, patuloy kitang pinag-aralan. Kaya gusto kong sabihin sa'yo, gusto kita. Guan Yuxin, 10 araw. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong pagkatao. Kung hindi ka natatakot, tatanggapin ko. sige na. Pero palagi mo akong niloloko. Hawakan ang kamay. Hawakan ang kamay. Tiyak na tayo. Ito na ang huling batch ng mga pusa na nakakuha ng Felindit. Ang mga label na ito ay para paalalahanan ang mga tauhan. Sunugin ng mag-isa, para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Tumigil. Ay, sa wakas nahanap na kita. Ako muna. Ako muna, ako muna. Naku, ako muna ang nauna. Ako muna, naku. Anong ginagawa ninyong dalawa? Hoy! Dr. Choi, salamat po. Pumunta ang asawa ko sa ospital. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Hindi siya nahawaan. Nakakontrol na ang lahat ng impeksyon mo. At ako rin. Ako rin kung hindi dahil sa'yo. Wala akong alam. Akala ko allergy lang yun. Huwag na kayong tumawag. Ako si UC. Kuy, nakatapos lang ako ng doktora sa medisina. Wala pa akong na-encounter na pasyente na na-shock. Ay naku, puro pangalan lang yun. Ang tinatawag na doktor ay yung marunong magpagaling at magligtas ng buhay. Sa puso namin, ikaw ay isang doktor. Hahaha nga. Lahat ito ay sariwa. Iba ito sa mga nasa labas. Tandaan mong kumain. Ay, meron pa nito. Tandaan mong kumain. Ay, tara na. Hawakan mo na. Ye. Ay, ang hirap ko naman. Kailangan mong isama yan sa 0 araw na performance review ko. Performance review. Nakalimutan mo ba ang 0 araw na boyfriend performance review natin? Hindi ko maalala.
Walang filter ang Coke. 没有滤镜。 Kapag tunay mong naintindihan mo ang isang taong may date, babalik ka. Hey, hintayin mo ako sandali. Ito ang dinaranas namin sa date. Araw-araw naming nararanasan ito. Natatakot ka ba? Kaya ito ang halamang gamot na kandila. Ginagamit ito para maibsan ang sakit sa likod mo. Ito ay para sa sugat sa likod na hindi mo maabot. Walang makakatulong sa'yo. Kaya kailangan mong maghanap ng paraan para gawing likido ito. Para malaki ang matakpan nito ang likod mo. Inumin mo na. Walang gustong tumulong sa amin na tulad namin. Salamat sa pagtitiis mo sa maraming taon. Kung hindi ka tutol, ako na ang tutulong sa iyo mula ngayon. Hindi ka ba matatakot? Itinatanghal mo ang mga pulang pantal na ito bilang magagandang sunflower. Isa itong paraan mo para maprotektahan ang sarili mo. Isa rin itong paraan ng pagmamahal sa sarili mo. Kung matatakot ako, sobrang hindi ka naman lalaki, di ba? Ano ang pangalan mo? Haha. Mula pagkabata hanggang ngayon. Dami na akong natanggap na ganitong bagay. Yung mga taong may ganitong sakit, paano pa sila may mukha para mabuhay sa mundo? Dapat matagal na silang namatay. Nabili ko na ang damit panglibing para sa'yo. Paano mo nagawang dalhin ang ganitong bagay sa bahay mag-isa? At tila walang nangyari. Nakatago sila sa madidilim na sulok, at walang pakundangan akong sinasaktan. Para lang makita ang pagkasira ko. Kaya't ginawa kong bulaklak ang mga perang papel, upang ipaalam sa kanila na ang mga Maydeu ay hindi mga makasalanan. Hindi nila kailangang humingi ng tawad sa buong mundo. Ang mundo ay masakit na humalik sa akin. Talagang karapat-dapat siya sa akin. Alam ko, ganun nga. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Hindi, tiyak na sobrang sakit na niya. Kailangan natin siyang dalhin para sa gamot na paligo.
Nasa huling yugto na siya ng lay. Nalaman ko dati na ganyan din ang iyong ina. May lay din siya. Paano mangyayari iyon? Paano posible? Isang pamilya lahat ay agya. Sige na, kung ayaw mong magsalita, hindi na ako tatanong. Kapag gusto mong magsalita, Kola. Sasamahan mo ba ako sa isang lugar? CJ. Manatili ka dito at huwag magsalita. 不要说话。 Uy. Ang ganda ng babaeng ito. Halika na, hayaan mo akong mag-enjoy ng todo. CJ, basta inumin mo lang ang basong ito. Papalapitin kita. Sige na. Kakatapos ko lang maglagay ng isang bagay sa bibig mo. Maligayang pagdating. Kaso ng lay. Nanay, Tulong, dalhin mo ako sa ospital agad. Kaya ginagamit mo pa rin ang ganitong paraan para takutin sila. Kahit wala ng anuman. alam mo ba, 80% ng impeksyon sa git ay dulot ng pakikipagtalik. Kaya inilalagay mo sa panganib ang iyong reputasyon. Para lang pigilan ang lahat ng ito. Ano ba ang halaga ng pagpaparami? Ang nais ko ay walang pag-ibig sa mundo. 天下无爱。 Gawin mo ang gusto mong gawin. Palagi kitang sasamahan. Kahit ang mga tao ay natatakot sa mga may late. Paano mo matatanggap ang isang may lies bilang doktor? Mahirap pero bakit hindi? 但是有何不可？ Talaga bang balak mong umalis sa trabaho sa club? Nagdesisyon na ako. Hindi ko maaring patuloy na habulin si Yang Ming. Kundi kailangan kong maging si Yang Ming. 要成为 3 araw na lang ang natitira bago ang ating kasunduan sa loob ng 10 araw. Sa oras na iyon, gusto kong maging boyfriend mo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sino ang nagsabing pwede kang maging boyfriend ko? May kasunduan tayo eh. 有约定的， Hindi ka pwedeng mandaya. Walang pinirmahang kontrata. Hindi rin naman ako magbibigay ng damdamin. Sige na nga, ikaw na nga si Kim Yao. Namatay ba ang anak niya? 儿子死了。 Anak. Pasensya na anak. Nagkasakit ng malubha. Maaga siyang umalis sa mundong ito. Totoo ba? Pinapunta ko ang anak mo sa ospital. Hindi mo ba siya dinala? Sabi ng doktor, kailangan ng pera. Kaya dinala ko na lang siya pabalik. Saka, ang sakit na ito ay nakakahiyang sakit. Hindi pwedeng ipaalam sa iba.
Napaka nakakahiya. Mas mahalaga pa ba ang mukha kaysa sa buhay ng anak mo? Ikaw nga. Sinabi mo sa anak ko na ang Ilik ay nakamamatay. Kaya siya'y naguguluhan. Araw-araw ayaw lumabas ng bahay. Zhang Dama, talagang hindi mo alam ang tama at mali. Si Kim Yaoming ay nagpaalala sa'yo. Alam ng guro na may laya siya. 知道自己有艾滋病， Ngunit gusto pa ring magpahayag kay Queen Miao. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang dahilan niya. Hindi. Mabait na mabait ang anak ko mula pagkabata. Isang beses ko siyang dinala para mag-donate ng dugo. Sabi nila, makakatanggap ka ng 3,000 pagkatapos mag-donate. 3000呢！ Paano siya magkakaroon ng life? Yung mga iyon ay mga hindi lehitimong lugar. Gumagamit ng ilegal na paraan para kumita. 3,000 pesos lang, ibinenta na ang buhay ng anak mo. Pakiusap, pakiusap. Tulungan mo ang anak ko. Hindi ako Diyos. Wala rin akong ginto na tutuparin ang pangako. At saka, kailangan mo ring pumunta. Maging maaga ka. Dapat silang pumunta sa lugar na nararapat sa kanila. Maaari na ring makabawi sa maraming namatay na hayop. Sige na, ibigay mo na sa akin. Ako na ang magdadala nito para sa'yo. Ako pa rin ang unang nakadiskubre nito. Ang mukha sa ilalim ng itim na pintura ay isang grupo ng mga batang puno ng sigla. Sila ang mga kaklase ko noong nag-aaral ako sa medikal na paaralan. Sa isang research group. Noong araw na iyon, nagpusta kami. Bibili ako ng ganito para sa'yo para magamit mo. Hindi ako sasakay sa sirang sasakyang ito. Hay, hintayin niyo ako. Saan na si Liu Kitchen? Baka may ninakaw na naman para bumili ng pagkain. Mukhang siya yung tipo na mas pinapahalagahan ang pag-ibig kaysa sa kaibigan. Ay, tama na, tama na. Sabi ko na nga ba, ang paksa ng pag-aaral tungkol sa di. Ang grupo namin ang mananalo. Kayo, ayaw niyong maniwala. Ngayon, ayan na. Isa-isa kayong nagkasakit. Makikita na lang natin kung ano ang sasabihin ng guro, ano ang sasabihin mo. Anong masama sa pagkakaroon ng dilaw na buhok? Gusto ko pa itong kulayan ng berde. Ang galing mo naman. Pahiram na, tignan ko. Ayaw mo pa ring ipakita. Sigurado akong ikaw ang lihim na sumulat nito. Tiyak na love letter ito. Aba, aba, aba. Sige na, sige na. Tingnan ko kayo ang itsura ninyo. Mukha ba kayong mga estudyante sa kolehiyo? Sinasabi mo pa na tayo. Nagsusulat ka dito ng liham ng pag-ibig ng palihim. Sinasabi mo na tayo. Dumarating na parang ganyan lang kayo. Kailangan kong kunan kayo ng ilang larawan. Sige na, tumayo ng maayos. Tumayo ng maayos, tara 321. Anong ginagawa nyo? Ilagay ang kamay mo sa ibaba. Sige na, mas mahigpit pa. Sige, 3-2-1, ngipin. 一茄子。 Pagkatapos, Isang insidente sa ospital. Lahat kami ay nahawaan ng Li. Lumipat ng paaralan ang lumipat. Umalis sa paaralan ang umalis. kaya ikaw rin ay dahil sa pagkakahawa na ito. 这次感染的， Ako. Hindi, si Liu Kitchen 刘 yon. 继承呢？ Siya. Pinakamalubha ang kanyang pagkakahawa. Hangin. Yung nakita mo sa silid ng mga dokumento. Yun ang iniwan niya. Bakit niya ipinasa sa inyo lahat yon? 为什么要托给你们所有人啊？
dahil galit siya sa ating lahat. Kabilang na ako. Kaya hindi niya nilagyan ng itim yung pangalan mo sa likod ng larawan. Pero hindi niya nilagyan ng itim yung pangalan mo. 都没有涂黑你。 Kaya maaaring hindi iyon ang kanyang tunay na intensyon. Hindi ko alam. At hindi ko na kailanman malalaman. Tumalon siya mula sa gusali. Permanente na akong iniwan. Sige, tapos na ang lahat, lumipas na ito. 翻篇了。 Ay, bakit ngayon ay hindi mo na ako sinusubok kung mabuti o masama ako? Noong una, sobrang curious ka sa mga nangyayari dito. Sino ang makakaalam kung mabuti ka o masama? Wala namang masama sa pagprotekta sa sarili ko, di ba? Aking pagkakamali. Pero, bukas na ang huling araw ng ating 1-0 araw na kasunduan. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa naman oras. Sage, Dr. Kuai, 我们崔医生那个 nakakatakot ang bawat salita mo. Hindi ako atras sa sinabi mo. Mga chismis lang yan. Naniniwala ka pa nga. 哎呀， Ang mga pagkiling sa puso ng taong ito ay parang isang malaking bundok talaga. Kayang pumatay, kayang magligtas. Napakarami mong saloobin. Bakit hindi mo ako pinapalubag loob kahit minsan? Kung isang salita lang ng pagpapalubag loob, ang makakapagpagaling ng sugat sa puso ng tao na mahigit 20 taon na. Araw-araw ko na sana itong sinasabi sa kanya. Pero ang mga ganitong mga salita ng pag-asa, puro kalokohan lang naman. Gano pala na ganito ang iniisip mo? Siyempre naman. Naiinis ka ba? Naiinis ka ba na hindi ko nasabi yon? Ang Lia ay normal na tao. Dapat tayong magkaisa. 团结起来， Huwag nating husgahan sila. Kailangan nating magsikap ng sama-sama. 共同努力。 Wala akong ganito. Dahil hindi mo kailangan sabihin yon sa akin. 不要这样说话。 May kakayahan kang mahalin ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging rosas ng iba. Kailangan mo lang maging sariling araw-araw mo. Ayos na. Hindi ako karapat-dapat. Napakabuti mo sa akin. Bakit ako pipili ng kapareha? May mga pamantayan din yon. Dahil ikaw ay sapat na kahanga-hanga. Kaya naman gusto kita. Kung magreklamo ka lang sa sarili mo, hindi na kita titingnan pa. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit kumain ka, hindi mo mapipigilan ang sarili mong magsalita. Meow meow. May bisita tayo sa bahay. Ito ba ang kaklase mo? Ano ang pangalan mo? 什么名字啊？ Tito, Tito. Ako si Hilly. Bakit hindi mo kilala si Meow Meow? 苗苗， Nasaan ang nanay mo? Papasukin mo na siya para kumain. Tay, anong nangyari sa'yo? Wala akong anuman. Ayos lang ako. Huwag, hindi ako may dayo. Ay. Hindi ka may layo. Hindi ka isang pasyenteng may lay. Naku, Ikaw ang aking anghel. 我的天使。 Pasensya na, nagkakamali ako. Pasensya na talaga. Pasensya na sa nanay mo. Umalis ka na agad sa kanya. Mapapatay niya ang tao sa dugo niya. Isa siyang may lay. Ayos lang, Tito. Kailangan mong magtiwala sa akin. Pasensya na, hindi kita masyadong naprotektahan. Pasensya na sa tatay mo. pasensya na ako. Simula pa lang, si Meow Meow ay humihingi na ng pera sa nanay niya. 要抢 Kahit gaano pa siya kasakit, hindi siya nagsasalita. 医生， Pangako mo sa akin, sa susunod na mga taon, 不能让他一个人跑。 gagawin ko, Tito. Tito, magsalita ka. Ka. Eh,
May sinabi ba sa iyo ang tatay ko bago siya pumanaw? Ito ay isang paalala mula sa isang biyenan sa kanyang manugang. Hindi ako kasing lungkot ng iniisip mo. Bakit pa? Wala kang kailangang ipakitang saya. Paano kita matutulungan? Huwag kang mag-isa. Ganon nga. Tio. Magtiwala ka. Lang. Ang nanay ko ay nang malaman ko ang resulta ng college entrance exam. Mga magulang ko, nakapasa ako. Ay. Noong umalis siya, parang sinasabi na kailangan kong tumingin sa hinaharap. Huwag na huwag kang babalik, siguradong makikita niya. Gaya ng sinabi mo sa akin dati. Masaya siyang umalis noon. 是开心的。 Pagkatapos ay lasing ang tatay ko at nabali ang paa. Sa totoo lang, sinadya niya iyon. Hindi siya matapang mamatay. Kaya ginamit niya ang ganitong paraan para magbayad sala. Kaya ang ilis ng nanay mo ay mula sa tatay mo. 是你父亲传染的。 Isa siyang doktor ng BE-Uvite. Manipis ang guwantes niya noong nanganganak siya. Nahawa siya ng 3 taon nang walang sintomas. Hanggang sa nagbuntis ang nanay ko at nagkaroon ng pagdurugo. Nalaman ko lang nang magpatingin sa ospital para sa transfusion. Kaya nung ipinanganak ako, 你出生就 kaya ipinanganak akong hangal. Pinapakita mo ang simbolo ng Li sa katawan mo. Para laging paalalahanan ang sarili. Blaod ng ina ko. Kasalanan ng ama ko. Isa sa mga kaklase ko. At 37 sugat sa katawan ko mula sa eksperimento. At siya ang magiging swerte ko buong buhay ko. 是我一生的幸运。 May galit ka ba sa kanya? 恨他吗？ May galit. Kaya't sa buong 4 na taon ko sa kolehiyo, hindi ako umuwi kahit isang beses. Hanggang sa tawagan ako ng bahay pahingahan. Doon ko nalaman. Ang gulong-gulo nito, 绝了！ naging usapan na ng mga tao. Pero hindi rin naman lahat ng ito ay kasalanan niya. Ako lang ang nagsisi dahil dito kaya siya ako minumura. Nanghihina siya na hindi makapagpakatotoo. Hinahatak ang aking ina para mamatay. Ngunit sa kabila nito, wala akong magawa kundi ang magalit. 纯粹的去恨。 Nice. Anong nangyari? Wala namang pakialam kung galit o hindi. Naging isang dakot na lupa na ito. At kailangan kong tumingin sa hinaharap. 要向前看。 Sa ngayon, kahit na, wala pang ganap na gamot para sa AD. Ngunit napatunayan na ang paliguan ng gamot ay epektibong nakakapigil sa chain ng impeksyon pagkatapos ng 72 oras at nakakapagpagaan ng pagdurusa ng pasyente. Ito ang pag-asa para sa hinaharap. Kumusta, astig diba? Siya ang girlfriend ko. Si Ate Kim Yao ay naghayag na gusto ka, ikaw na mayabang. Hey, nakapasa na ako sa pagsusuri ng ex-boyfriend ko. Baka hindi niya ako iwan. Professor Kui, kahanga-hanga ang iyong mga nagawa. Pero bilang isang taong may layra, pwede ba akong maging doktor? Hindi ka matatakot makahawa sa pasyente.
Kahit na siya ay may di. Ang ganitong panlilinlang ay malamang makulong. Guro na may masamang asal. May 3 pangunahing paraan lang ang pagkalat ng Leia. Kayo dito ay mga estudyante ng medikal na paaralan. Wala ba kayong alam sa mga pangunahing kaalaman na ito? Kahit sino ay pwedeng magsabi ng teorya. Ngunit Professor Choi, sigurado ka ba? Sigurado ka ba na hindi ka kailanman magkakamali sa buong buhay mo? Tulad ng nangyari sa insidente sa ospital noong kolehiyo mo. Lumayas kayo, gusto namin ng ligtas na doktor. Lumayas kayo. Lumayas, lumayas, lumayas. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka ring pasyente ng LA. Nagsisinungaling ka, allergy lang ito. Oh, allergy pala. Bakit ka pa nga ba dumalo sa seminar tungkol sa A? Sa totoo lang, mas gusto mo pang makagawa ng gamot sa A kaysa kahit sino pa man. Pero ayaw mong aminin na kailangan mo ito. Kaya pinipilit mo akong mahirapan. Sa lahat ng nakaupo dito, 就来为难我。 ilang tao dito ang pumunta dito, dala ang pakiramdam na nanonood lang ng palabas. At ilan ang tunay na umaasang na may gamot na makakapagpagaling sa ilik sa mundong ito. Pwede niyo akong tawaging marumi. Ngunit dapat ninyong malaman na nandito kayo ngayon dahil sa aking laboratorio. Kahit ako na isang maruming tao ay kaya gumawa ng gamot. Ano naman ang ginagawa ninyo na 又 malilinis? 在干什么？ Tumakas siya. Tama, sa estudyanteng may allergy. Kung talagang kailangan mo ng tulong, palaging bukas ang pinto ng aking laboratorio para sa iyo. Hindi ako nanghusga sa kahit sino. Kahit na minsan ay pinahirapan ako ng taong iyon. Siri, Pagpaparehistro ng mga voluntaryo para sa clinical trial. Sino ang gustong sumali? Gusto ko, gusto ko. Gusto ko, gusto ko, gusto ko. Ang mga gustong sumali ay maaaring magparehistro sa pintuan. sige, punta na. Ay. Lumalabas kang mas mahusay na. Halos hindi na kita karapat-dapat. Lahat ng meron ako ngayon. Dahil lang sa wala ka. Eh, tumigil na, tumigil na. Ayoko nang marinig yan. Sinasabi ko na noon pa. 而且我之前说过，是 Tita, pumayag ka na kay Hujej. Kung hindi, baka magwala na siya. Ang ganda ni Xiao He. 和都好， Gwapo at responsible. Ang pamilya niya ang pinakamayayaman pa nga. Pinakamayayaman. Mababaw ang pagpapakita. Kaya ikaw pa ang nagmamakaawa dito. Naiinis lang ako sa tatay ko. Yun ang sinabi ko sa'yo, yung mahigpit na tatay. Hindi siya si Zouzuki na tatay. Siya ang tunay kong ama. Sa bahay, palagi niya akong nililimitahan. Kaya tumakas na lang ako. Kaya pala nakapagtapos ka sa parehong kindergarten ni Zouzuki. At saka sobrang natatakot siya sa'yo. Sige na, huwag na nating pag-usapan yung taong iyon. Siguro ngayon nasa loob siya nagtatahi ng makina. Ano ang gagawin mo sa hinaharap? Sa hinaharap ko, magkakaroon ako ng Community Health Patrol para magpalaganap ng kaalaman tungkol sa LIA. Hindi na ako magmamana ng ari-arian. Hindi mo pa naririnig yung kasabihan na yon. Mag-asawa muna bago magtagumpay sa trabaho. Wala pa akong asawa ngayon. Ano pang mana ng pamilya? Walang motibasyon. Hihi. Pero kung ako ang magiging girlfriend mo, hindi ba talaga magagalit ang pamilya mo? Dr. Kui, napunta ka sa RIE. Nakita namin lahat. Ikaw ang pride ng aming eskinita. Ayun nga. Dr. Kui, haha. Dr. Kui, ito. Marami pa akong mga itlog ng native na manok sa bahay. Mula ngayon, araw-araw akong magdadala sa iyo. Huwag kang aalis agad ha. Yali, 李大傻， marami na akong naitulong sa'yo. Bakit hindi mo ako binibigyan ng kahit ano? Haha, hangal na bata. 傻小子， Hindi ba ang paghatid kay Kui Miao ay para sa iyo? Hahaha. Gusto kong marinig yan. Sige, tara na. Pabayaran nila ang kanilang mga utang.
Yung mga taon na inutang nila sa iyo. Dinala ng pulis si Tita Zhang. Noong isang gabi sa bilangguan. Patawarin mo ako, Dr. Kui. Lalo na sa anak ko. Hindi ibig sabihin na pinatawad kita dahil namatay ka. Ang mamatay ay sariling pagpili mo. Hindi ito dahilan para patawarin mo ako. Hi! Tanga, ano pang hinihintay mo? Punta ka na. Dali na. Miao, pakasalan mo ako. Tinatanggap ba talaga ng pamilya mo ito? 真的能够接受吗？ Matagal ko na silang sinabi. Sabi ng tatay ko kung susuko ako dahil dito. Hindi na niya ako papayagang bumalik. Sama-sama nating tanim ang sunflower. Kapag namulaklak na ang sunflower, magpapakasal na tayo. 我们就结婚吧。 Oh hahaha. Congratulations, congratulations, congratulations. Noong araw na yon, 那天， ngunit ang pinto at bintanang dati niyang isinara ay hindi pa rin bumubukas. Hindi na rin siya yung nakakatakot na lalaki na sinasabi ng mga tao. Nakatayo siya sa ilalim ng araw. Tumatanggap ng respeto mula sa lahat. At mula sa kanya.